Magandang araw po sa inyong lahat mga karubi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karubi natin kapapasok lang. Grabe, nagwala na. Nako, Hontiveros walang nagawa kay BP Sara, sumagot na Kibuloy. Yan mga karubi natin. Ang ating alamin mula po dito kaya News PH. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Okay, pakinggan po natin si Hontiveros sa lahat ng kaguluhan na to nang inaalala ni ganito po kalalim mag-isip to si Risa Hontiveros, no? Alam niyo pag napakinggan niyo si Kibuloy, maniniwala kayo, no? Malamang talaga to, eh. Dead ball na to si Kibuloy. Pero wala pong pakialam si Risa Hontiveros diyan, pakinggan po natin. Huwag pong pabiktim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Our next meeting is March 5, and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Huwag pong pabiktim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan. Okay, hindi niyo ba narinig? Ang sabi niya, wag pong pabiktim. Ang hinihiling lang sa inyo ay humarap sa Senado. March 5 po ang susunod na hearing. Pag hindi po kayo umaten sa Senado, ipapahuli ko kayo. Alam po ninyo, sa totoo lang, ako iniisip ko eh. Ewan ko lang kung ganito mag-isip si Kibuloy. Di ba? Ulitin ko, sabi. Ganito itsura niya yung tiber. Huwag kang pabiktim. Ang inihiling lang sa inyo, umaten kayo ng hearing. Alam niyo yun, yung nananawagan na si Kibuloy ng revolusyon. Alam niyo yun, yung ako na mamumuno ng isang revolusyon. Hindi naman niya sinabi revolusyon, pero yun yung laman eh. Ibabagsak natin. Di ba? Ganun na yung panawagan niya, no? Ang pagkakaunawa ni Risa Hontiveros sa lahat ng sinabi ni Kibuloy ay tatakutin niya si Kibuloy na, sige, ipapahuli kita. Pag hindi ka umatin ng hearing. Alam niyo yung nakakatawa ron? Kasi ang layo na eh. Sa tingin mo yung sinabi ni Kibuloy, nananawagan na siya ngayon ng isang revolusyon? No? Nananawagan si Kibuloy ng isang revolusyon. Nananawagan po siya na ibagsak na yung dapat ibagsak eh. Hindi ko po sinasabi na ako nananawagan, hindi. Wala po akong kinalaman kay Kibuloy. Hindi po ako member ng Kingdom Gunstore. No? Hindi po kami member. Ang point ko lang dun, ang tindi-tindi na nung panawagan ni Kibuloy, sa tingin mo matatakot pa siya na ipapakulong mo, isa-cite mo ng contempt? Hindi po ba nakakatawa yun? Sabi nga ng US Embassy na ito nagsalita. Kasama si Kibuloy sa FBI's most wanted. Most wanted si Kibuloy, no, ng FBI. Pambuong mundo po yun. Hinahagilap na si Kibuloy ngayon ng buong mundo. At tatakutin mo Sige, pag hindi ka dumalo. Sige ka, Kibuloy, pag hindi ka dumalo, isa-cite kita ng contempt. Sige ka. pag sinite kita ng contempt, makukulong ka. Wala sa hulog eh. Hindi nyo ba naintindihan? Sabi, wanted siya sa FBI, kaya po siya hindi na nagpapakita. Di ba? Hindi na nagpapakita eh. Sinabi niya, hindi na ako magpapakita ngayon. Boses ko na lang maririnig niyo. Bakit? Kasi magkakaideya yung mga humahunting sa kanya kung nasan siya eh. Kung magpakita siya, background, mga ewan, basta malalaman kung nasan siya. Ang concern na Risa, huwag kang magpabiktim. Umaten ka ng ano. Kung ako kay Kibuloy, ako kay Kibuloy, kaysa mahuli ako na US, FBI, kaysa huliin ako litis doon sa US na FBI. Putya, magpapakontempt. Hindi ako atin. Kailan ba? March 5? Hindi ako atin. Pero sa March 6, tatambay ako sa Senado. Di huliin ka. Iko-contempt ka dahil kinontempt ka na eh. Papahuli ka ngayon. Papahuli po ako sa Senado tapos hindi ako magsasalita. Hanggat hindi siya nagsasalita, di ba nakakontempt ka? O contempt ka pa rin. Di, kulong lang siya sa Senado. Hindi siya makukulong sa US.
Paano makukulong sa US yan? Contempt, under ng contempt nyo. Mas makapangyarihan po yung Senado. Hindi nyo pwedeng kunin sa Senado yan. Nag-iimbestiga pa kami hanggat hindi sumasagot yan si Kibuloy. na, hanggat hindi sumasagot si Kibuloy, nakakontempt yan. Kung ako kay Kibuloy lang, kung ako, doon na lang ako sa Senado, dito na lang ako magpapakulong. Mamimili ka kukulong siya sa lahat Parang ang pinaka-importante kay Rayson Tiberos yung hearing ng committee niya. Tapos ang nakakatawa noon ito, wanted sa FBI, ang daming kaso, mga sexual na pang-abuso, yung mga taga-ibang bansa niyan, anong ano na yan kasi lalo na sa Amerika, nako usong-uso yan yung natuklasan yung mga Epstein Island na yan. Usong-uso sa kanila yan, gustong-gusto nila yung mga ganyang kaso. Ang dami mong kaso, gun running, mga human trafficking, mga bata, mga inaalipin, mga bata sinesexual harass, lahat-lahat no. Iniisa-isa yung kaso, dami-dami. Tapos napakulong lang ni Rayson Tiberos. Ang galing naman ng Senado niyo, napakulong, tagal na nagtatago yan. Anong kaso? Contempt. Nasa Senado. Kaya lang siyempre mahirap naman, son of God yan. Hindi po natin hindi po natin anong tawag doon, pwedeng utusan na magpa-contempt ka na lang. Sa Senado ka na makukulong. Tapos huwag kang kumibo. Iharap na po natin si Pastor Kibuloy. Huwag kang kikibo kasi kung hindi ka magsasalita, contempt ka pa rin. Sige, dito lang ako sa Senado habang buhay. Hanggang magpalit na yung Senado. Okay, punta po tayo sa tapusin po natin to. Dito po kay sa sinabi po ni kaya atin po kami sa mga taga Cebu. Ito po yung tatak ko ng t-shirt sa Davao. Ito, dalawa to may souvenir po. Hindi pa ako nakakalis sa Davao, na-arbor na niyan Na-arbor na isa. Ito po ang sinabi, ito pala yung buong sinabi ni Ping Lacson tungkol po diyan sa pamimigay ng ayuda. Contempt po. Hindi po pwede na makialam sila sa Senado. Yun kasi yun. Pag pinakulong po yan ng Senado, wala pong US. Ang mangunguna muna yung Pilipinas. Nakakulong po yan sa amin Bakit nyo po kukunin? Ano nakakatawa ba dong? Di wag ka matawa. Ganun po talaga. Alam niyo po. Hindi ko po kasalanan kung ayaw nyo pong tumawa, no? Wala pong problema ron. Malaya po kayo. Wag nyo na po akong Pero mga karibin natin, opinion lang po to kung ganyan po ang mangyayari, no? Na gustong ipakontempt ni Senator Rayson Tiberos si Pastor Apollo Kibuloy. Yan. Pero alam naman po natin no, na itong si Senator Rayson Tiberos talagang tuta po ito ng US, 'di ba? Mga dilawan, tuta po yan ng mga US. Ng mga Amerikano, mga karibin natin. Kaya posible rin yung mga ganun. For example, makontempt si ito sample lang mga karibin natin makontempt si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos ibigay na lang ni Rayson Tiberos sa FBI. Posible rin ng ganun, di ba? O posibleng tapusin agad yung investigasyon. Sige, kahit hindi ka na magsalita, tapos na tayo dito. Bigay na agad sa sa Amerika. Dali na. Ganun siguro yung plano, no? Gusto lang talagang palitawin nila si Pastor Kibuloy. Yan, pero kung ganyan ang gusto nila, huwag na po sila mandamay, di ba? Dinadamay pa po nila yung mga Duterte. Yun po yung di ba? Nakakainit ng ulo. Biruin mo na napakalayo na po ng issue sa mga Duterte kinakabit pa rin. Marami nga pong nag-comment last vlog natin na instead daw na ito ang asikasuhin ni Rayson Tiberos or ng Senado, bakit hindi na lang po yung corruption dyan sa PhilHealth at PCISO, di ba?
Yan po yung dalawang inaano ngayon yung dalawang gustong gusto talaga ng taong bayan na mapakinggan, di ba? Kasi yung PhilHealth, talagang taong bayan po ang involved, di ba? Dito naman sa PCSO, di ba? Taong bayan rin ang involved. Speaking of PCSO, mga karibin natin, wala na pong maingay ha. Medyo wala na pong maingay about sa loto na yan. Pero may nanalo na naman po. Halos inaaraw-araw na ba nila? Kasi wala nang maingay na Senado eh. Wala nang maingay na Senado patungkol sa PCSO. Kaya inaaraw-araw na siguro nila itong pagpapanalo sa kanilang mga relatives. 'Di ba? Kasi wala tahimik na po siya tapos ito si Rez Ontiveros. 'Di ba? May issue rin po ito sa PhilHealth pero hanggang ngayon, 'di ba? Yung taong bayan gigil na po kasi 'di ba? Yung lalo na po yung mga nagtatrabaho. Kasi talagang nagko-contribute po yan buwan-buwan. Yan Pero nung kapanahonan po ni Reza Ontiveros talagang pinamudmod sa mga opisyal ng PhilHealth, no? At ginawang regalo sa mga birthday. Ang sarap naman pala mag-birthday dyan sa PhilHealth. Well, anyway mga karibin natin, ano man ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.